Dalawang Pilipino ang posibleng matupad ang kanilang pangarap na makarating sa kalawakan kung sakali sila ang magiging unang mga Pilipino sa outer space. Pero hindi raw biro ang training na pagdadaanan nila. Live mula sa Marikina, si Micaela Papa may paandar. Micaela? Jessica, alam mo, marami sa atin ay nabibighani sa buwan, sa mga bituin. Siguro dahil napaka-unreachable nga nitong mga to at para sa marami sa atin ay hanggang tingin na lang tayo mula dito sa planet Earth. Pero hindi na yan ang kaso para dun sa isa sa ating mga kababayan na nakausap namin kanina dahil maaaring siya na ang pinakaunang Pinoy in outer space. Bata pa lang daw hanggang outer space na ang tayog ng pangarap ni Evan Ray Datuin ng Dasmariñas, Cavite na gusto sanang maging astronaut paglaki niya. Yung dad ko nag-work as aircraft maintenance sa Villamar Air Base. Sabi nila what's out there, yung outer space. Na-fascinate ako doon. Pero habang tumatanda, isinuko na raw niya ang pangarap na yun para sa mas praktikal na kursong HRM sa kolehiyo. Hindi niya inakala na sa edad na 24, mabibigyan siya ng pagkakataong tuparin ang kanyang mga pangarap. Kahit hindi atleta o sundalo, napagtagumpayan niya ang mahigit 20,000 katunggali at 2 oras na nagbalanse sa platform na may bitbit na weights sa final challenge upang maging isa sa 2 napili para magsanay sa Space Academy sa Orlando, Florida simula ngayong Desyembre. Makakasama niya si Lieutenant Mario Mendoza Jr. ng Philippine Air Force. It's very similar to how the actual astronauts will undergo, pero it's also simplified para civilians can also join. Our candidates are very fit to represent the Philippines and I know they will make us proud. Pagkatapos ng space camp, pipiliin pa kung sino ang magkakaroon ng pagkakataon na lumipad sa outer space. Mas malaki pang hamon ang naghihintay kay Evan Ray, pero isang bagay lang daw ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Palagay ko talagang destiny ko. Do you think yung mga Pinoy handa nang maging astronaut? Ay, oo naman. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako, ito na yung progression ng kaalaman ng Filipino. Alam mo, Jessica, once in a lifetime opportunity talaga yung naibigay kay Evan Ray. Pero para sa atin na hindi kasing swerte ni Evan, ay pwede pa rin tayong mag-feeling astronaut dito sa Philippine Science Centrum. Yan ay dahil napakaraming activities dito na magbibigay sa'yo nung pakiramdam na ikaw talaga ay nasa outer space. Katulad nitong anti-gravity mirror na kapag sumampa ka dito ay ayan, makikita mo kung ano ang itsura mo kapag ikaw ay lumulutang in outer space. Magaling ba? Diba? Tapos, bukod pa dyan, meron din tayo yung tinatawag na human gyro ride. Itong ride na ito, kasama natin si Kuya JP na nagde-demonstrate para sa atin. Ito daw ay katulad nung ginagawa talaga ng mga astronaut sa Space Academy sa US. At ito yung kanilang pagsasanay para hindi sila masindak o hindi sila mahirapan dun sa pakiramdam ng zero gravity. So yan. Okay ka lang, Kuya JP? Okay pa, masaya yan. Pag natapos niya yan, he's one step closer to being an astronaut. Tapos ngayon, kahit nandito lang tayo sa planet Earth, ay makikita na rin natin yung timbang natin sa iba't ibang planeta sa ating solar system. So, halimbawa ako, on planet Earth, ako ay mga 50 or so kilograms. Ang lumalabas sa Jupiter, ako ay 140 kilograms. So, if ever napupunta ako sa Jupiter, mukhang kailangan kong mag-diet. So, para sa mga gustong maka-experience ng outer space, bukas ang Philippine Science Centrum from Mondays to Saturdays, 8 a.m. to 5 p.m. Jessica? Paglilinaw lang, Micaela, ang destinasyon nila outer space. Wala silang pupuntahang planeta o hindi sila pupunta ng buwan. Tama yan, Jessica. Yung training kasi nila ay simplified, kaya hindi sila trained, hindi sila magiging trained enough para makapunta man lang dun sa International Space Station. Nung ating tinanong kanina yung kumpanya na nag-handle nga nitong event na ito, ang sinasabi ay iaakyat lang yung kanilang spaceship dun sa maituturing na outer space, which is yung Kármán line, 100 kilometers above sea level. So, malalagay lang sila doon ng ilang sandali para maramdaman nila yung pakiramdam ng siguro ng weightlessness ng outer space at pagkatapos noon ay babalik na sila sa planet Earth, Jessica. Well, milestone pa rin yun maituturing. Maraming salamat sa'yo, Micaela Papa.